Nakaandyan yun. Next, Tuloy. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Ayun. Abalos, Naku po. Marbin, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Oh. Next. Oh. Rodrigo Oh, ngayon yan na nga ba sinasabi natin? Inuna ho kasi ang yabang. Noong itong si Torre, binutas-butas, yaang mga sahig dyan sa KOJC compound, ang aangas nyo. Binarakadahan nyo pa yung buong katedral pala walang makapasok. At ang matindi ho dito, yung mga carpet, napakarami ho nilang sinira dyan sa KOJC compound. Ngayon kinasuhan kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-iiyakan kayo. Huwag ganyan. Nung ginagawa nyo yung pagsira dyan sa mga pasilidad ng KOJC, talagang ang aangas nyo, siga-sigaan kayo eh. Ngayon, kinasuhan na kayo, nag-iiyakan naman kayo. Huwag ganun. Ikaw naman, Mang Ben, huwag kong ganyan, di maganda yan. Ngayon nyo ilabas ang angas nyo. Ito hong dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinasuhan na ho ng malicious mischief. Itong mga alipores nitong si Benhur Abalos at mismong si Benhur Abalos ho, ikinasuhan na ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba naman hong wasakin nyo yung sahig ng Jose Maria College? Gumawa kayo ng napakalaking butas na kung saan hindi pa ho tayo nakatanggap ng balita kung yung ginawang butas nakaepekto doon sa structural integrity ng Jose Maria College. Mantakin nyo, gagawin nyo ho yun. Para saan? Dahil doon sa intel nyo na mayroong bunker sa ilalim ng Jose Maria College. Diyan sa KOJC compound. Ano nangyari? Ang problema pa ho dito sa sobrang pagbibida nitong si Abalos, hindi naman kasi kayo kasali sa usapan eh. Nung sumuko ho yang si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman ho sila kasama sa usapan. Di ba nga, yaan nga hong si Torre, sinasabi niya ho doon sa mga medyang nagtatanong sa kanya, teka lang, wala akong alam, tanungin nyo na lang yung si Jean Pajardo, wala akong alam dyan. Ngayon, biglang magpapa-press con kayo. Ang dating, kayo ang naging susi para sumuko yang si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. Sa bagay, nga naman, no, gusto ho niyang maging senador sa 2025. Pagbigyan na ho natin. Pero wag niyong iboto. Hayaan niyo lang ho mag-ipal. Pero bago natin ituloy ang ating reaction video, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Isang like at isang subscribe lang ho sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Hayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to, base ho dito sa post ng Inquirer, former President Rodrigo Duterte has filed a malicious mischief complaint against Interior Secretary Benhur Abalos, Junior, Philippine National Police Chief General Romel Malbil, and other police official over operation in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Ayan! Ano lang ho yan, kumbaga, appetizer. Yung sinasabi natin, patong-patong na kaso ang kakaharapin nitong si Abalos, si Marbil, si Torre, sa ginawa ho nilang pananakit, pagyurak sa karapatan ng mga KOJC member at pagsira sa mga ari-arian ng KOJC noong inukupa ho nila ang KOJC compound. Kaya hintay lang kayo. Huwag kayong masyadong apurado, okay? Benhur, huwag kang masyadong umiyak dyan sa mainstream media. Kasi ano pa lang yan, sample pa lang yung mga kaso na yan, okay? Huwag kang muna masyadong magpaawa sa mga kababayan natin. Pagkatapos namin ginawa ang trabaho namin, ngayon kami pakakasuhan. Mga walang ya sila. Hindi niya ho sinabi yun. Pero yun ho ang effect ng ginagawa niyang pagpapaawa sa... Hindi niyo pa ba napabasa yan, mga kababayan? Ganyan ho ang galawan ng mga walang ya. Galawan ho yan ng mga trapong politikong kagaya ni Benhur Abalos. Ang ganda nga ho ng pagkalatag ng presentasyon nila, di ba? Pinasalamatan niya tong si PNP chief, yang si Torre, yung mga kawawang pulis na natulog sa saig, pinasalamatan ho muna niya lahat. Pinresenta niya itong si Pastor Apollo Kibuloy, tapos nagbida-bidahan siya sa accomplishment ng mga pulis, bigla hong pinasok niya yung mga kaso sa kanila. Parang ang dating, pagkatapos namin ginawa ng mabuti yung trabaho namin,
Kami pa ngayon ang kakasuhan. Loko-loko, sinira nyo yung mga gamit eh. Hindi, saan nyo ba nakita si Pastor Kibuloy? Sige nga. Kung nakita nyo yan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, dyan sa compound, eh wala ko tayong problema dyan. Kahit binutas-butas nyo dyan, meron kayong excuse. Kasi nahuli nyo nasa ilalim ng lupa. Oh, ibig sabihin, yung intel na binabayaran nyo, sulit ang bayad. Pero base sa ating nakikita, yung intel nyo na yan, katangisip lamang. Siguro merong bumubulong kay Tore. Nasa ilalim ng lupa ang heartbeat. Nasa ilalim ng lupa si Pastor Kibuloy. Ngayon yung kasinungalingan na sinasabi sa kanila ng mga nag-feed sa kanilang information na yan, imagine kasinungalingan, napapaniwalaan po ho nila. Kaya paano ho tayo makakaasa ng tunay na impormasyon dito sa mga official na to? Ayan na mga kababayan, pakinggan ho natin ang pag-iyak nitong ating DILG Secretary Benhur Abalos. Ang yayabang nyo pagka pinalagang kayo, ganyan ho yan. Ganyan ho yung mga tao na yan, yung tipong yung mga batang maliliit, pagka ang angas-angas pagka pinatulan, teka lang, kawawa naman ako. Ganun ho ang dating ni Benhur, porket sinampahan na ho siya ng kaso nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon, tiklop po siya. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong pag-iyak nitong si DILG Secretary Benhur Abalos. Ito, pakinggan natin. Iyakin. Game. Angas-angas yun. Iyakin naman pala kayo. Angas-angas yung manira ng mga gamit dyan. Nung pagkakinasuhan kayo ng malicious mischief, mag-iiyakan naman kayo sa media. Ang dating, kaya ho sila nag-press con na pinuri-puri niya yung mga pulis dahil doon sa operasyon, dahil doon sa mga ginawa nilang paglabag dyan sa mga karapatan ng mga KOGC member. Pinipilit ho nilang i-justify yung mga maling aksyon na ginawa nila doon. Kaya meron pang nangyaring bulahan dyan sa una ng press con na yan. Wag na ho tayong maglokohan sa ayaw sa gusto nyo, yung mga kasinungalingan nyo, kayo lang man naniniwala. Pero pagka dinala natin sa korte yan, ibang usapan. Pagka GMA, ABS, News 5, siyempre maniniwala sa inyo yan. Pero pagdating sa korte, naku po, ibang usapan yun. Hindi ho uubra yung pa-press con na ganyan sa korte. Tagal naman, Mang Ben. Ano nangyari dyan? Ating final sa amin, no? Ayan. Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners in the of Jesus, no? Unang kaso po yan. Against Unang kaso? Benjamin Abalos. Unang kaso pa lang, umiiyak ka na. So, anong plano mo sa buhay mo? Huwag kayong mag-alala, madami yan. Baka tapos na administrasyon, marami pa kayong kaso. As DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Tinal po ito sa Davao. Pangalawa, Dapat lang. Dapat nga pati yung commander-in-chief kasama dyan eh. Di ba? Bakit niya pinahintulutan na mayurakan yung mga karapatan ng mga KOJC member, di ba? Dapat kasama dyan si Bangag. okay, Sonia Adincola against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Ako po. Kawawa naman ho sila. To make the story short, kaya ho pinapalabas yan ni Abalos, yung iniisa-isa niya yung mga isinampang kaso sa kanila para makuha niya siyang patyan ng sambayan ng Pilipino. Kawawa naman si Benhur. Diba kawawa naman siya. Sumuko na nga si Pastor Kibuloy. Kakasuhan pa siya. Natural. Kailangan siyang kasuhan kasi wala naman siya dun sa lugar na pinaghahanapan. Ang dami ho nilang na-traumatize na tao. Ang dami ho nilang linabag na karapatan. Kaya yung mga kaso na yan, baka kulang pa ho yan. Kaya para dito kay Atty. Torion, gawin mo ng life mission ang pagsasampa ng kaso sa mga walang yun. Nakadyan yun. Next. Tuloy. Rodrigo Roma Duterte versus Ayun. Secretary Abalos, Naku po. Marbil, Naku po. Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Oh. Next. Oh. Rodrigo O ngayon, anong plano mo? Sobrang kapal kasi ng mga mukha nyo.
Sobrang pang-aabuso ang ginawa niyo diyan sa mga miyembro ng KOJC. Sa totoo lang ho, walang anuhan dito, walang, hindi porket, kasama ho natin sila dito sa laban na 'to. Kahit mangyari 'yan sa kaanumang klaseng sekta, kahit sa mga ano pa, naniniwala sa mga anito, mga duwende, wala ho tayong pakialam. Yung karapatan ho nila importante dito, kahit gawin pa 'yan sa INC, susuporta ho tayo pagka mali ang, pamahalaan, kundinahin ho natin. Huwag yung parang nagtatanga-tangahan tayo, nakikita na nating mali, kinukonsinti pa natin. Kaya lumalaki ang ulo nitong mga walang 'yang 'to dahil diyan sa mga ganyang gawain ng mga Pilipino. Kahit kanino pa ho gawin 'yan, basta't mali, mali, tapos ang usapan. versus Bel Abalos Jr., Marbil, Hmm, etc. oh, Second count. Next. Okay. Hindi ba ito yung oh. threat na ang dami talaga? So, Napagod na ho itong si Mang Ben. Okay. Yan ho ang mga kinahaharap na kaso nitong si Mang Ben ngayong mga panahon na 'to. Lipat ko lang ho dito 'tong mga kababayan at, ito hong matindi dito. Ayan, tingnan niyo naman hong mag-spin itong ANC. Ano yan, ABS din yan, 'di ba? Iisa lang yan, 'di ba? O hindi ba? Hindi mo natin alam. Kibuloy surrenders after PNP ultimatum. Walang ultimatum! Yan na naman kayo, pinipake news nyo na naman kami. Wala hong ultimatum, okay? Paano magkakaroon ng Sige nga. Idaan ho natin sa malumanay, okay? Paano ho magkaka-ultimatum ang PNP kay Pastor Apollo Kibuloy, gayoon noon hong tinanong itong si General Diwata kaugnay dyan sa pagkakadakip ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang sagot ho nitong mama tanungin nyo na lang si Jean Fajardo. Kilala nyo ho ba si Jean Fajardo? Yung nunal na tinubuan ng PNP spokesperson. May nunal din naman ho tayo. Kaso nasa likod natin yung nunal. Pakita ko yung likod ko. Wag na, baka makita yung dragon. Ayun na nga mga kababayan, ganyan ho sila mag-spin. Kahapon, tinanong tong si Mang Kulas, Mang Kulas, anong masasabi mo doon sa pagsuko ni yung mga napabalitang pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy? Natanga ho siya. Mga bata-batalyon nasa harap ng KOJC, handa na ho silang rumekta. Maya-maya, hindi, wala akong alam dyan. Tanungin niyo si spokesperson Jean Fajardo. Huwag ganun. Huwag niyo kami papaandaran ng ultimatum kung wala namang ganon. Ang hirap po kasi ng ganyan, di ba? Yung talagang lukuhan na ho talaga nangyayari. Lahat ho ng mainstream media, ang spin ho nila dito sa pag-surrender na to ni Pastor Kibuloy na hindi dahil sa PNP. Hindi ho yan dahil sa PNP. Ang pag-surrender ho niya ni Pastor Apollo Kibuloy, ano na rin ho siguro, napakita na niya sa sambayan ng Pilipino kung ano ang kayang gawin ng administrasyon na to kahit nalabagin pa nila ang mga batas, mga karapatan ng ating mga kababayan. Yun lang naman ho yun. Siguro nakita ni Pastor Kibuloy, siguro pwede na akong sumurrender nito. Napakita ko na sa sambayan ng Pilipino. Kumbaga napakatindi ho ng ginawa niya. Sige, magsakripisyo muna tayo dito, yung mga membro ng KOJC. Pakita muna natin sa sambayan ng Pilipino kung gaano kawalang ya itong administrasyon na to. Pero mission accomplished naman ho yang si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita ho ng buong sambayanan yung ginawang pang-aabuso ng mga alipores nitong si Marcos Jr. dyan sa KOJC compound. Huwag na ho natin patagalin to, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Torion. Kaugnay pa rin ho dyan sa pinapakalat na fake news nitong si Abalos at lahat ng mainstream media na ngayong mga panahon na to, na kesyo na dakip itong si Pastor Kibuloy, nahuli talaga siya doon sa KOJC compound at napakarami pa pong samot-saring kasinungalingan. Partida, fact-checker pa huyang mga yan ha. Partida, meron pa hong panatayang mga yan ha. Paano na lang kung wala pa, di ba? Ito, pakinggan nyo natin. Madami na naman ho niyan loko-loko sa comment section. Yung mga pagka nag-comment, ayusin nyo naman. Hindi ho tayo nag-ano dito, seryoso ho tayo. Iba dyan, dinadaan sa biro lahat. Dito biro ha. Ito, tuloy natin. Of course, si General Macapas had to call him, no? So, kasi siya yung, doon pa lang niya nalaman. Pero,
even during that time, maski si General Macapas, hindi alam mismo kung saan talaga doon, no? Until we get inside. Honestly, hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa compound. Kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound. And nagbalik siya doon sa compound. And si General Macapa, si Colonel, Ruiz, no? Nandun lang sa Anipay, no? Hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa KOJC, no? Doon pa nga kami sa King's Chow muna. Ito yung mga detalye linalaba. Para ho hindi tayo ma-fake news nitong si Abalos, okay? At hindi ho tayo ma-fake news ng mainstream media. Pakinggan ho natin tong si Atty. Torion. It was only later yung paalis na kami, no? Nung nalaman namin kung saan yung specific location niya. So, kung ano man yung nabalita, no? Hindi po totoo. Kasi kung totoo yan, no? Kung totoo yan na may tunnel, yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith kung alam niya kung saan ang location ni Pastor. Bakit ka nag-tunnel doon sa GMC several meters away from from the exact location of Pastor Apollo Sikibuloy only when he allowed himself to be picked up, no? Nag-choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up, no? So at saka yung tunnel nga niya na hinukay for how many days, wala ngang nakitang labyrinth of tunnels underneath, no? So kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel pero hindi niya tinumbok, in bad faith yun. Bakit siya tunnel doon sa sa location na hindi naman pala yun ang real location, no? So, pero hindi na tayo magsisiraan ngayon ng husto. Kasi si Pastor Apollo Sikibuloy, no, sabi niya sa akin, he has no rancor in his heart, no? Wala siyang rancor, wala siyang galit sa kanyang puso, no? Ang kanyang gusto lamang is of course justice, no? Ano man yan ibig sabihin na di siya galit, pero kung sino yung sino yung may mga kasalanan, let justice have its course. So, yun ang kanyang sabi po sa akin. Thank you, Attorney. Attorney, si Admar po ito. Marami kasing nagtatanong ngayon sa social media, kanino daw heartbeat yon? Yung mga namomonitor nila. Kaya nga yung mga heartbeat nila nag-move doon sa cathedral, doon sa GMC, pati sa GMC building, may heartbeat daw doon. All along, di talaga totoo yun. Sorry sa PNP. Yun naman po ang katotohanan. Attorney, so ibig sabihin, dun sa last na pagsagot mo kay Ka Eric, ibig sabihin, tuloy na tuloy pa rin yung mga paghahain ng kaso laban dito sa mga lumabag, yumurak, ng bastos dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Jose Maria College, sa pangkalahatan, dyan po sa compound. No? Lahat ng kanilang mga ginawang mali, merong karampatang kaso na ipapataw sa kanila. Yes, as of the present, although I am given liberty by pastor, no, kung sino ang hindi natin i-include at sino talaga yung talaga, yung in bad faith talaga, no. Yun po ang instruction po sa akin, no. And then Curious ho tayo kung kasama ba sa magiging negotiation kay Pastor Apollo Kibuloy ang na yan, yung mga kaso na yan. Kasi baka sabihin nito mga may hawak ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy, i-trust mo na yung kaso para dito kay Ben-Hur, di ba? Baka yun ho yung yung maging condition diyan, di ba? niya kasi ano ba yan sa Tagalog yan, sinaulak? Ano yan? Ano yung Sinalaula. Sinalaula. Binalahura. It was desecrated. I think in English, Yeah, it means that's correct. desecrated.
Nasabi nga ni Pastor sa akin, ang plano niya soonest is baka ipa-demolish niya yung cathedral and build a new one, yung mas maganda kasi kasi the extent of the desecration daw is probably not anymore capable of being cleansed, no? Pero in the meantime, reconsecrate daw yan, and then kung reconsecrated na, gagamitin, pero ang kaniyang ultimate objective is parang i-demolish daw yan, and he wants to build a new one, a grander one, no? So yun ang nasabi po niya sa akin kahapon. Ito po, factual po ito. Alam niyo naman ako, I only want to, as much as possible, I really want to be objective. Okay, para at the end of the day, credibility is one of the most important virtue of a man. Opo. Yung pong Opo, attorney, yung sa ano naman po, sa Jose Maria College, ano naman po yung information after nito? Kayo po, meron kayong, kayo ang dean ng law school at kahapon ata, di ba, yung pag-uumpisa ng bar exam, kung di tayo nagkakamali. Balik na po ba or meron pa po bang parang leeway bago maglubusan na balik normal ang operasyon po ng JMC, ng law school po ninyo? Yes, we will be issuing a memorandum within the day. I would request my beautiful and highly intelligent na inaanak na assistant dean, si Attorney Resi Rizada, to craft a memorandum na right away of course ipalinis muna namin ngayong buong umaga and hapon, no? Request kami sa mga members, magpatulong kami na linisan yung ating eskwelahan kasi for a while kasi nagginawa yung boarding house po ng ating mga kaibigang mga pulis, no? So linisin at be sure na magiging presentable, and we will use it probably at the earliest tonight. Pero I have to be, I have to be realistic also. Parang ano pa rin, hybrid, no? Face-to-face, yung iba na gustong mag-online, i-open din natin yung possibility na online. Kasi yung iba kasi na-shock eh. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. So some people are strong and some people also have medyo yung recovery nila medyo hindi masyado mabilis. Bottom line ho dito mga kababayan, itong si itong si Torre, kung merong unli lies itong si Torre, meron din hong unli credit grabber itong si Abal. Kayo nasa sa inyo ho yan kung gusto nyo maging senador yan. Pero atin dito, kahit ikampanya pa yan ni Ping Lacson, di ho natin iboboto. Sino ba yan si Ping Lacson? Di rin ho natin iboboto yun. Naku po, mga bagong set of senator ang kailangan ho natin dito sa palapit na 2025 midterm election. Doon ho tayo sa mga bago. Wag ho kayo maghahalal ng mga luma. Ibabalik lang ho tayo sa yung same old, no? Walang kwenta. Kaya mag-alalo tayo ng mga bago. Ayun, kagaya ng mga Marcos, tignan niyo ho yung nangyari ngayon dito kay Bangag, di ba? Wala, lutang. Daig pa ho si Leni Robredo, lutang na lutang. Walang pang-aabuso, wala lahat. Ay, naku po. Ewan ko sa mama na to. Maraming salamat to. Kung hindi niyo po napanood tong video to, click nyo lang. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.